sabi niya sa akin, Father, kung ikaw may sakit, nahihirapan pero magmimisa, ako rin, kahit masakit na masakit ang mayom ako, sasama ako magmisa. Nang sagot ko sa kanya, very good. Dahil kailanman hindi tayo dapat magapi ng karamdaman natin para sa Panginoon. Wag natin bibigay ang sarili natin sa sakit. Wag natin bibigay ang sarili natin sa karamdaman, sa problema, sa mga alalahanin ng buhay. Bigay natin ang sarili natin sa poong Jesus Nazareno. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag niyo silang tularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng iyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi nyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin, sa lahat ng ating social media platform. Pag ang isang bata tumawag sa kanyang ama o magulang, sumasagot ang ama. Halimbawa, ang sabi ng bata, Daddy. Anong sagot ng tatay niya? Yes. Pag tumawag ang anak, Papa. Ano? Sagot ng tatay. Tumawag ang anak, Itay. Ano sagot ng tatay? Bakit? Tumawag sa kanyang amang, Tatang. Ano ba gayon? Sumasagot tayong mga tao. Kami tawag sa amin, Father. Tinawag kami, sumasagot kami, Father. Oh, bakit? Tumatawag tayo sa Diyos. Sumasagot ang Diyos. Sumasagot ang Ama sa langit. Tumawag tayo sa Kanya, sumasagot. Ano yun, anak ko? Bakit, anak ko? Kung napansin nyo, halos mag-isang buwan, hirap akong magmisa. Sa katunayan, mahigit 3 linggo na nagmimisa ako sa isang baryo na nanikip ang dibdib ko. Hiningal ako ng gusto at
halos hindi ko natapos sa misa dahil muntik akong bumaksak. Nagdilim ang paningin, sumikit ang dibdib, dinala kagad ako sa ospital. Tinitignan yung puso ko. Halos mag-iisang buwan nang nararanasan kong paninikip ng dibdib, hinihingal, at halos ang ibang misa hindi ko na maharap. Nung Sabado, may misa ako ulit sa isang baryo, sa isang bundok. Ang sabi ko, magmimisa tayo. Sabi ng mga kasama ko, Father, Bible service na lang at masama ang iyong pakiramdam. Dito rin, ng mga nakaraang Martes, hirap akong magmisa, hinihingal, sumasakit ang dibdib, natatakot. Tumawag ako sa Ama. Dinidinig tayo ng Ama. Nung Sabado, sabi ko, magmimisa tayo. Father, masama pakiramdam niyo. Mag-Bible service na lang po, nandito na mga lay minister. Magmimisa tayo. Kahit nahihirapan ako, magmimisa tayo. Yung katikista ko, meron din problema. Meron siyang mayoma at malaking-malaki na. Dinudugo. Tumawag kanina. Kasi sabi ko sa kanya, pumunta ka na sa ospital, kung ano sabi ng doktor, operahin ka na, magpa-opera ka na. Bahala na, tulong-tulong na lang tayo. Pero ang sabi ko rin sa kanya, may milagro. Magdadasal ka. Lagi ka magdadasal at manalig ka sa milagro. Opo, Father, sabi niya. Nung Sabado na yun, nakita niya na ako nakasakay sa service. Paakyat sa bundok para magmisa. Lumabas siya. Sabi ko, wag ka na sumama. Umuwi ka na, magpahinga. Sabi niya sa akin, Father, kung ikaw may sakit, nahihirapan pero magmimisa, ako rin, kahit masakit na masakit ang mayoma ko, sasama ako magmisa. Nang sagot ko sa kanya, very good. Dahil kailanman hindi tayo dapat magapi ng karamdaman natin para sa Panginoon. Wag natin bibigay ang sarili natin sa sakit. Wag natin bibigay ang sarili natin sa karamdaman, sa problema, sa mga alalahanin ng buhay. Bigay natin ang sarili natin sa poong Jesus Nazareno. Bigay natin ang sarili natin sa Diyos. Tumawag tayo sa Kanya, Ama. Totoo ang Ebanghelyo. Basta nahihirapan ako, sumasambit ako ng Ama namin. Tinatawag ko ang Ama. Kagagaling ko lang kahapon sa UST. Tinignan maigi ang puso ko. Bakit? Dahil doon sa lugar ko, in-ECG ako. Abnormal ang ECG. Patingin po kayo sa doktor, sabi doon sa nag-ECG. Tunide-echo, may discrepancy. Ibig sabihin, may problema sa puso. Pumunta ko dyan sa UST kahapon. Pero sumagot na ako. Sabado pa lang, tinex ako, magmimisa po ba kayo ng Martes? Ang sagot ko, oo. At sabi ko sa sarili ko, kahit may sakit ako, magmimisa ako dahil magpapasalamat ako sa Diyos. Mabait ang Diyos. Amen? Mabait ang Diyos. Amen? Tinignan ang puso ko. Medyo mahal ang bayad. Tinignan. Ano ang resulta? Sabi ng mga doktor, 4 na doktor ang nakamonitor sa akin kahapon. Mula umaga hanggang hapon.
ang lakas ng puso nyo, Father. Walang problema ang puso nyo. Malakas pa sa kalabaw. Walang problema ang puso nyo. Iniinda ko ng halos 1 buwan. Sumasakit ang dibdib ko. At ang sabi, baka may bara. Sinasabi na ng iba pang doktor ko doon sa bayan, ang sabi ay, siguradong may bara na po ang puso nyo dahil may diabetes kayo, may thyroid kayo, may adrenal problem kayo. Sigurado na yan, may bara. Ano ang litaw? Ano ang sabi ko? Ama, tulungan mo ako. Natatakot ako. Alam mo naman ang buhay ko sa iyo na. Kaya sabi ko kanina sa inyo, huwag niyong bibigay ang sarili niyo sa karamdaman. Huwag niyong bibigay ang sarili niyo sa mga alalahanin sa buhay. Naririnig lang natin, huwag mong bibigay sa pera, huwag mong bibigay sa kapangyarihan, pero huwag mong bibigay ang sarili mo sa alalahanin. Ibigay mo ang sarili mo sa Diyos at bahala ang Diyos sa inyo. Narinig nyo mga pagbasa, lalo na ang Salmong Tugunan. Ano sabi doon? Ang dalangin daw ay dinidinig ng Diyos. Totoo yun. At nawawala ang aking takot. Totoo yun. Dinanas ko yan ng halos 1 buwan ngayon. Natatakot, pero dininig ako ni Apo Poong Jesus Nazareno. Yung aking katikista kaninang umaga tumawag, Father, hindi raw po ako ooperahin. Bakit? Hindi raw po ooperahin. Dahil wala namang ooperahin. Ano ibig sabihin? Nagmilagro ang Poong Jesus Nazareno. Dininig tayo ng Ama. Kaya ang biling ko sa Kanya, patuloy kang magdadasal. Patuloy tayong tatawag. Patuloy kaya misa kung ito'y misa ng pasasalamat. Misa ng pagpupuri. Misa na pinapaalam ko sa inyo na mabuti at dakila ang Poong Jesus Nazareno. Amen ba? Ano sabi sa unang pagbasa? Sa aklat ni Propeta Isaias, ang salita niya ay makapangyarihan. Pag sinabi niya, at magdudulot ng kabutihan. Manalig tayo sa salita ng Diyos. Huwag ka mananalig sa salita ng tao. Tao lang yan. Manalig ka sa salita ng Diyos. At ang salita niya ay tunay na makapangyarihan. Ako'y nakaharap sa inyo ngayon na nagpupurit, nagpapasalamat. Buong galak akong, kanina nandiyan ako, Diyos ko, hanggat may lakas ako, hanggat naririto ako, sa iyo ako. Wala nang iba. May edad na ako at patuloy mo kong minamahal. Ibigay po ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Tapos ang Ebanghelyo ay tinawag tayo para tawagin ng Ama na Ama. At tinawag din tayo na maging mapagpatawad. Alam nyo bakit tayo kaya tinawag mapagpatawad? Sabi sa psychology, pag may tanim ka ng galit, magkakasakit ka sa puso. Pag lagi ka nagagalit, nag-iisip ng kung ano-ano, always worrying, kakasakit ka sa puso. Bakit kaya ang Diyos mapagpatawad? Bakit kaya tayo niya tinatawag maging mapagpatawad? Sapagkat pag ika'y walang kagalit, masaya ka. At pag walang nagagalit sa iyo, maraming natutuwa sa iyo. Alam nyo, ayon din sa pag-aaral, alam nyo ang bata, sabing ganon, ilang beses daw tumatawa ang isang bata sa isang araw. Sa palagay nyo. Baka sabihin nyo sa akin, 20.
50, ilang beses daw ayon sa pag-aaral. Ang isang bata, kaya siya malakas. Tumakbo man siya, madungisan man siya, marumihan man siya. Bakit kaya ang lakas-lakas na resistensya? Nagagagagan niya ng sipon, dinidilaan yung sipon. Bakit kaya ang lakas-lakas ng mga bata? Bibihira ang batang nagkakasakit. Karamihan na nasa ospital, matanda. Sabihin nyo nga, matanda. Sabi mo sa katabi mo, matanda. Bakit kaya ang bata? Dahil alam nyo, sabi sa pag-aaral, ang isang bata ay tumatawa ng 125 times a day. Minimum. Masaya ang bata. Kaya di ba pag isang tao'y masayahin, wala siyang sakit. Nais ng Diyos na maging masaya tayo. Huwag magtatanim ng galit. Kaya tinawag niya tayo maging mapagpatawad. Nais ng Diyos maligaya tayo. Walang hinanakit na dinadala na pag nakita mo yung taong nakasama sa iyo ng loob, sumasama rin yung loob mo. Sa katunayan, nawawalan ka rin ng ganang kumain. Pero kapag patawad ka, walang laman ng sama ang iyong loob. Dahil walang sama ng loob, walang lalabas na masama. May mabuting loob, ano lalabas? Puro kabutihan. Kaya nais ng Diyos mapagpatawad tayo ng sa gayon. Hindi natin ibibigay ang sarili natin sa galit, hinanakit. Hindi natin ibibigay ang sarili natin sa sakit, sa mga intindihin, sa mga problema. Kanino natin bibigay? Bibigay natin ang sarili natin sa Diyos na ating Ama. Wala akong sakit sa puso. Ininda ko ng 1 buwan mahigit ang pananakit, pagsisikip, pagdagan, paghabol ng hininga, takot. Pero dininig ako ng Ama. Dininig tayo ng Ama. Dininig ka ng Ama. Kaya pag sabi natin sa Kanya mamaya ng Ama namin, ano sagot niyan? Bakit anak ko? Ano yun? Anak ko. Sabihin niyo sa Kanya ang kailangan natin dahil alam niya kung anong nararapat sa atin. Mahal na pong Jesus Nazareno, maraming salamat po. Purihin natin ang Diyos. Amen.